So habang naglalakad, sasagutin natin yung isa sa mga frequently asked questions na nakikita ko sa comment section. Sino-sino nga ba daw yung mga travelers na exempted sa affidavit of support or yung tinatawag na AOS? Yung mga travelers na exempted sa AOS, sila yung mga may sponsors na let's say parents. Kung parents ang sponsor mo, hindi mo na kailangan ng affidavit of support. Next, kung asawa mo yung sponsor mo, hindi mo na din kakailanganin ng AOS. Another one ay kung anak ang sponsor mo, hindi na din kailangan ng AOS. So, uulitin ko, parents, asawa or spouse, and anak. Kung isa sa tatlo na nabanggit ko yung sponsor mo sa travel mo, kung lalabas ka ng bansa, from Philippines to another country, basta sponsored ang travel mo, hindi mo na kailangan mag-provide ng affidavit of support and guarantee. Prepare ka lang ng mga documents for proof of relationship naman. For example, pwede ka mag-prepare ng birth certificate or marriage certificate naman kung spouse. So, aside from that, yung mga basic requirements na kailangan mo ding i-provide pag magta-travel ka, syempre kasama doon return ticket, kasama doon ng hotel accommodation, kasama din doon ng travel itinerary, and other things like, let's say, receipt na talagang magpapatunay na sponsor ng travel mo. Yung travel itinerary kasi, important din siya, lalo na kung matapat ka sa isang immigration officer na medyo stricto. Mas okay na over-prepared ka para maiwasan ang problema. Para kung sakaling hanapan ka man, ready ka, may maipakita ka. So, yun lang.